Magandang umaga po at pinagpalang araw ng ating pong pagbubulay-bulay. At gayon din ay ang ating pong pananalangin para po sa ating mga minamahal na kapatid. Ang ating pong pagbubulay-bulay hangoin po natin sa aklat po ng unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15, verse 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was in me. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay, by the grace of God, sa biyaya po ng Diyos. Sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay ipinapaalaala ni Pablo ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Si Kristo ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli. Ang kaligtasang ito ay sa biyaya sa pamamagitan ng ating pagsampalataya. Ay na rin po sa 1 Korinto, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 2. Ngayoy ipinatatrastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsasapanampalataya na walang kabuluhan. Maliwanag po na nang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan na si Kristo nga'y Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus, tunay na nalibing at tunay ding nabuhay na maguli, na siya namang kanilang tinanggap at kanilang sinampalatayanan. Ganon din po ang ating karanasan. Ito po ang tinatawag na kaligtasan sa biyaya ng Diyos. At hindi po nagtatapos ang paggawa o pagkilos ng biyaya ng Diyos sa ating kaligtasan. Kung papaano na sa biyaya maliligtas ang tao, sa biyaya din mabubuhay ang tao. Naliligtas ang tao dahil sa pagkalalang kay Kristo, at ang pagkalalang na ito ay nangangahulugan ng pagtahan ni Kristo sa ating mga buhay. Ang biyaya ng kaligtasan ay dahil kay Kristo, at ang pamumuhay sa biyaya bilang ligtas ay dahil din kay Kristo. By the grace of God, sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin po nito, tayo ay nakapaglilingkod at nakasusunod dahil nga sa pagtahan ni Kristo, gagawa o gumagawa po si Kristo sa ating mga buhay. Kung wala si Kristo, walang gagawa. Kung wala si Kristo, walang magkakaroon ng kakayanan na makasunod at makapaglingkod sa tunay na kahulugan nito. Ang ibig sabihin po ng kaligtasan o ang pagkalalang na muli o ang kapanganakang maguli ay ang pagkakaroon ng katangian o ang pagtahan ni Kristo sa atin, ang pagkalalang sa pamamagitan ng pagpisa ni Kristo sa atin upang si Kristong pumisan at tumatahan sa atin ang siyang makagawa. At ang tawag dito ay biyaya ng Diyos sa kaligtasan, biyaya din ng Diyos sa paglilingkod at sa pagsunod. Kaya ang wika po ni Pablo sa talatang ating pinagbubulay-bulayan, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Sa ating pagsamba, sa ating pananalangin, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, at sa ating pakikibahagi sa mga ministeryo sa ilalim ng ating mga iglesia, ito ay sa biyaya ng paggawa ni Kristo sa ating mga buhay. Ang paggawang ito ay nakasalalay naman sa ating pananatili sa Kanya. Ibig sabihin naman po nito, sa ating patuloy na pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, na nilalakipan natin ng pagtitiwala o pananampalataya, doon makagagawa ang kamay at kapangyarihan ng Diyos, ang pinagsamang pananampalataya mula sa atin, at ang biyaya ng Diyos upang tayo ay makapaglingkod. Ito ang wika ng talatang ating pinagbubulay-bulay ng sabi, datapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako nga'y ako. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos na kumikilos at dahil din naman sa ating pagsampalatay sa salita mula sa Diyos na pinagsama, biyaya at pananampalataya, magbubunga ng paggawa, ng pagsunod, at pagtatapat. Kaya ang sabi, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin
ay hindi nawawalan ng kabuluhan. By the grace of God. Sa biyaya ng Diyos. Kaya po, kailangan nating ipakita ang ating pananampalataya na may pagpapagal. Ang sino man na nakaunawa sa biyaya ng Diyos ay gagawa o magsisikap ng hindi kawas. Ibig sabihin, ang ating masipag at masigasig na pag-aaral ng salita ng Panginoon ay pagpapakita ng pagpapagal, pagpapakita ng pananampalataya. Ang ating pagdalo tuwing araw ng linggo at tuwing mayroong pagkakataon sa araw ng panalanginan, ang ating pong pagbibigay, ang ating pagpapasakop, ang ating pong pananalangin, ang ating anumang ginagawa natin para sa Panginoon, ang ating pagtupad ng ating mga ministeryo, ito'y po'y pagpapakita ng pananampalataya. Sa ganung paraan ipinapakita natin na nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos na siya namang kumikilos sa ating puso upang gawin ang mga bagay nito. At doon naman lalakip ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga po madalas ihalintulad ang ating pananampalataya sa ginto, sapagkat dito mapapatunayan natin sa pamamagitan ng apoy ay lalong nagiging puro tulad ng ating paglilingkod. Kung ito'y sa biyaya, lalong nagiging puro at dalisay. By the grace of God. But by the grace of God, I am what I am. Manalangin po tayo. Dakila at papagpala naming Diyos, maraming salamat po sa biyaya na pinagkakulog mo sa amin, kaya po nagagampanan namin ng may kahusayan, sipag, pagtitiis, pagtatapat, pagsisikap, ang lahat ng mga bagay na ginagawa namin. Nawa po sa ganitong paraan, dahil sa biyaya ninyo, magningning ang aming mga patotoo at makita kayo sa aming mga buhay. Na anumang ginagawa namin, tila baga si Kristo ang gumagawa nito na tumatahan sa amin. Salamat po Panginoon sa katotohanan ito at sa biyayang ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.